Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Philippine Star. Pahayag ito ni Dilawan political analyst Ronald Llamas tungkol kay BP Sara. Sabi niya, kung hindi makonvict si BP Sara at siya yung front runner, tingin ko isa lang ang haharap sa kanya. Llamas believes that only one rival presidential candidate in 2028 may emerge if President Sara Duterte is acquitted. Sabi niya, kung hindi makonvict si Sara at siya yung frontrunner, tingin ko, isa lang ang harap sa kanyang kandidato. Kung siya ay makonvict, tingin ko, maraming tatakbo. Sabi pa niya, at maraming issues ang mag-govern sa 2028 election dahil ang dami na nating krisis na nagkakasabay-sabay. So kung sino yung makakaharness ng outrage dito sa mga krisis na ito at mag-provide ng solusyon, siya yung magdodominate going into 2020. Okay? So, una, agree naman ako sa sinasabi ni Mr. Llamas na ma-acquit si BP Sara. Wala na yung kung. Kasi sa kanya, if. Sa akin is 100% sure ma-acquit si BP Sara. Why? Because it's a numbers game. 16 ang threshold ng conviction votes. Not unless na ang Korte Suprema ay mag-rule, magsalita differently. Wala pa namang nagpapail ng petisyon sa Korte Suprema para hilingin ang kataas-taasang hukuman na magsalita na kung ilan ba talaga ang number of conviction votes sa ngayon na 21 na lang ang present na senador sa impeachment trial. Nagsalita na si yung one of the framers ng Constitution natin, si ex-Supreme Court Justice Ado Pascuna, na ang intention nila, yung mga framers, is dapat 16. Kahit may mga wala. Kung iba pa sana ang intention nila, di isinulat na namin, sabi niya basta na-interview siya ng isang media outfit. Sinabi niya yan. It was our intent na 16. Yung nilagay namin na all members, 16. So, ganyan din ang pananaw ni Senator Escudero as presiding officer, 16. So, dapat may magpunta na sa Korte Suprema. As of now, wala pa. So, kung walang pupunta doon, so 16 remains as the conviction number, threshold, paano sila mananalo? 13 lang sila. 13 lang itong majority senators na most likely boboto ng conviction laban kay BP Sara. Di kulang ng 3. So, with that alone, is talo na sila. Kaya nga, wala nang kung, no ifs, no buts. BP Sara will be acquitted. Pinapatagal lang itong impeachment trial na ito for 2 reasons. Una, para ma-disrupt o ma-distract ang attention ng publiko, makalimutan ng publiko yung flood control scam. Yan ang main purpose. Pangalawa, para they're doing their best, tong tagal ng trial na ito hanggang Pebrero, para sirain nila ang credibility ni BP Sara. Yun lang. So, acquitted BP Sara. So, malaking problema ngayon ni Mr. Llamas. Yung sinasabi niya na only one candidate should emerge to oppose BP Sara. Ang tanong, how?
Ideally, maganda sana. But there are many factions. Divided ang ating political groups. Excuse me. Hindi katulad sa Amerika na Democratic and Republican lang. Yun lang. Oh, Marcos Jr. administration. I'm sure they will put up their own. Dilawan, I'm sure they will put up their own. Yung makakaliwa, I am sure they will put up their own. Imposible na mag-join itong dalawa. Marcos and Dilawan. Suntok sa buwan. Kanya-kanyang kandidato yan. So, paano ngayon mapag-isa? Ay, di wala. Kaya sorry na lang po, Mr. Ronald Llamas, pati si ex-Senator Trillanes, ito rin ang kanyang desire. Magkakaroon ng unity candidate. Eh, paano? Do you think kung papayag ang Marcos Jr. administration na ang galing sa kanila ay Vice President lang, tapos si Risa Ontiveros ang running mate? I don't think so. Kaya tayo mga nagmamahal sa mga Duterte, konting tiis na lang tayo. It's just a matter of time. Pinakamababang labanan sa 2028 is 4. Marcos, Dilawan, Makakaliwa, and BP Sara. So, dahil sa 4 ang maglaban-laban, wala na. Tapos na ang boxing. Ang iba, sabi nila, paano yung Comelec? Hindi nila kayang dayahin yung ganyan na lamang ni BP Sara ngayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Pero na anak ko diri sa balay sa tabangan na Mugyero. So muna ni ang itsura sa kadako sa buslot sa iyang balay. So kuan nagid kayo, dako nagid kayo og mga buslot. Dang pagpuyo kuan nagid kayo ang ngero tungod sa kadugayon na inaani na gyud ang tsura gipang sumpay-sumpay ug nangalata na. So muna ni ang ilang kahimtang. Ug muna ni ang ngero nga among ginahatag nga ilang iatop karon. O karon humanagid sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So nindot na gyud. Salamat ko dako kaayo sa Ginoo kay gatagan ko niya tawo nga nagtabang sa amo. Dako kay kong pasalamat pod sa nagyatag sa Ginoo sa ato nga tawo kay kung dili patungod sa iya pod di gyud ni makaatop. Kay tungod sa kalisod kay katuluan na sad among balay. So pila na to katuig ang imong atopte nga buslot na kayo? Mga tulo na to ka tuig. Tulo na katuig. Oo. So karon pagid napulian. Karon pagid napulihan kay nagigyatag sa Ginoo nga grasya. So nga ano man te sa tulo katuig wala ka nakapuli sa imong atop nga buslot na. Tungod pod sa kay sa kalisod karon, grabe kay ka-crisis ang panahon karon, di lang ka budgetan. Tama na pod sa Kaon. kaon. Salamat kayo. Salamat.